Ang babae at ang nakalimutang larawan. Isang hapon ng Hunyo sa Maynila, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang ika-propertize na palapag ng Capital Tower kung saan matatagpuan ang opisina ng Navarro and Associates ay di pangkaraniwang tahimik. Bawat patak ng ulan ay dumadaloy sa salamin, kumikinang sa ilaw ng mga poste na para bang umiiyak ang buong lungsod. Si Attorney Bianca Navarro, 28 taong gulang, ay nakaupo pa rin sa kanyang mesa kahit na halos alas 6 na ng gabi. Sa ilalim ng mapusyaw na dilaw na ilaw, ang kanyang itim na buhok na nakatali sa likod at ang kulay abong blazer ay nagbibigay sa kanya ng anyong bata ngunit matalino. Sa loob ng maraming taon, ganito na siya, maayos, mapagpasya at tahimik. Dahan-dahang bumukas ang salaming pinto at isang malalim na boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Paumanhin. Dumating ako nang walang paunang abiso. Kailangan ko lang ng maikling konsultasyon. Tumingala si Bianca at sa kanyang harapan ay isang babae na mga 10 taong gulang, nakasuot ng mahabang asul na pelus na damit na may kwintas na perlas na simple ngunit elegante. Ang kanyang muka ay maingat na nalagyan ng kolorete, ngunit nagpapakita pa rin ng natural na talino. Ang amoy ng pabangong Pranses ay sumusunod sa bawat hakbang niya papasok sa silid. Maupo po kayo, sagot ni Bianca na may magalang at propesyonal na ngiti tulad ng dati. Ako si Attorney Bianca Navarro. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Umupo ang babae, inilagay ang kanyang bag sa mesa at dahan-dahang inilabas ang isang matigas na folder na maingat na itinali ng pulang sinulid. Ako si Celestina Aldana, asawa ni G. Darren Aldana, marahil ay narinig niyo na ang pangalan niya. Nandito ako para kumpletuhin ang legal na pag-aampon para sa isang bata na inalagaan ko sa loob ng 5 taon. Bahagyang natigilan si Bianca nang marinig ang pangalang iyon. Si Darren Aldana, ang chairman ng Aldana Realty, ay isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo, ngunit para sa kanya, ito rin ay isang bahagi ng nakaraan. Isang lalaki na minahal niya ng malalim at siya ring umalis sa kanya noong panahong pinakakailangan niya. Itinulak ni Celestina ang folder papunta kay Bianca. Maaari mong tingnan ang mga dokumentong ito. Gusto kong matapos ang lahat sa lalong madaling panahon. Malapit nang pumasok sa unang baitang ang bata, ayaw kong questionin siya ng sinuman tungkol sa kanyang pangalan o pagkakakilanlan. Binuksan ni Bianca ang folder. Tiningnan niya ang birth certificate, vaccination record at medical records. Ang lahat ay maayos, walang kahina-hinala, hanggang sa makita niya ang isang larawan. Natigilan ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang bata sa larawan ay may malalaking bilog na mata, bahagyang kulot na buhok at mapusyaw na kayumangging balat. Ang mukhang iyon ay kamukhang kamukha ni Gabriel, ang anak na isinilang niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang batang iyon na napilitan siyang ipasok sa isang sentro ng pangangalaga dahil sa sobrang kahirapan, dahil biglang nawala ang ama ng bata matapos malaman na siya ay buntis, at dahil hindi niya kayang palakihin ang anak ng mag-isa. Hindi nagtagal, biglang nagsara ang sentrong iyon. Naghanap siya, nagsumaite ng mga aplikasyon, nagpost ng mga anunsyo, ngunit walang nangyari. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ang bata. Lucas ba ang pangalan ng batang ito? Tanong ni Bianca, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Oo, Lucas Aldana. Iyan ang ipinangalan ko sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Celestina. Napakabait niya, matalino at mapagmahal. Mahal ko siya na parang sarili kong dugo at laman. Tumango si Bianca, ngunit ang kanyang isipan ay naguguluhan. Bakit nandito ang batang ito? Bakit siya pinalaki ng legal na asawa ni Darren? Ang lalaking nangako na sasama sa kanya hanggang sa dulo,
ngunit biglang nawalala ng walang paalam. Alam niyo po ba kung sino ang tunay na ina ng bata? Tanong niya na may halong panginginig sa boses. Bahagyang nagkibit balikat si Celestina pagkatapos ay umiling. Natanggap namin ang bata sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Sinabi nila na hindi kayang palakihin ng ina ang bata kaya ipinasok siya sa isang sentro. Pansamantala ko siyang inampon at pagkatapos ay wala nang nakipag-ugnayan. Kaya pinalaki ko si Lucas mula noong wala pang 3 buwan. Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang folder. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sumisigaw ang lahat ng kanyang pandama. Si Lucas ay si Gabriel, ang kanyang anak. Tumunog ang telepono na nagpabalik kay Bianca sa kasalukuyan. Tumatawag ang kanyang katulong na nagpapaalala na malapit nang matapos ang kanyang shift. Tumayo si Celestina, kinuha ang kanyang business card at ngumiti. Sana ay matulungan mo akong makumpleto ang mga papeles na ito sa lalong madaling panahon. Nagtitiwala ako sa iyo, Attorney Navarro. Tumalikod siya at umalis. Iniwan ang amoy ng pabango at isang namumuong bagyo sa puso ni Bianca. Nang magsara ang pinto, napaupo si Bianca sa kanyang upuan, hinawakan ang kanyang noo at hindi inaasahang tumulo ang mga luha. Lucas, o Gabriel, ikaw ba talaga ang anak ni nanay? Patuloy pa rin ang pag-ulan nang lumabas si Bianca sa opisina. Ang mga ilaw sa kalsada ay sumasalamin sa mga patak ng ulan sa kalsada, na lumilikha ng isang malabong pakiramdam na parang panaginip. Ngunit ang mga nangyari ay hindi panaginip. Kung tama ang kanyang kutob, si Lucas ay si Gabriel Catan, ang kanyang anak, at si Celestina Aldana ay pinalaki siya sa loob ng 5 taon. Nagsimulang sumakit ang kanyang dibdib. Bakit napakalupit ng tadhana? Bakit ang batang akala niya ay nawala na ay lumitaw sa mga kamay ng babaeng iyon? At higit sa lahat, may kinalaman ba si Darren dito? Hindi dumiretso si Bianca sa bahay. Sa halip, nagmaneho siya pabalik sa lumang sentro ng lungsod, kung saan 5 taon na ang nakalilipas ay ipinasok niya si Gabriel sa isang sentro ng suporta para sa mga sulong ina na tinatawag na Tahanan ng Pag-asa. Biglang isinara ang sentrong ito na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa maraming ina na tulad niya. Nandoon pa rin ang lumang bakal na gate, ngunit ngayon ay puno na ng lumot at nakakandado. Ang kahoy na karatula ay malabo na dahil sa paglipas ng panahon. Matagal siyang tumayo sa harap nito, namumula ang mga mata. Ang lugar na ito ay dating kanyang huling pag-asa, at naging lugar din na kumuha kay Gabriel mula sa kanyang mga bisig. Isang hindi maipaliwanag na galit ang bumalot sa puso ni Bianca. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pamumuhay ng hindi nalalaman kung paano lumaki ang anak na kanyang isinilang at kung sino ang nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, nagsimula siyang mangalap ng impormasyon. Ang unang taong hinanap niya ay si Ate Maylin, ang dating tagapamahala ng Tahanan ng Pag-asa. Sa kabutihang palad, nakatira pa rin siya sa Tondo, malapit sa lumang simbahan. Nang banggitin ni Bianca si Gabriel, naging seryoso ang kanyang muka. Gabriel, yung batang may malalaking mata at bahagyang kulot na buhok? Tumango si Bianca. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa muka ng matandang babae. Naaalala ko siya. Isang magandang batang lalaki, ngunit mahina. Madalas siyang lagnatin noong bago pa lang siya sa sentro. Naaalala ko na bata pa ang nanay niya. Ano nga ba ang pangalan? Ako po. Bianca, sabi niya, halos pabulong. Matagal siyang tinitigan ni Ate Maylin. Dahan-dahan siyang hinila nito papasok sa bahay. Sa pader sa tabi ng altar ay may mga larawan ng mga bata na dating nakatira sa sentro. Sa isang maliit at kupas na frame ng larawan, nandoon si Gabriel.
Nakahiga siya sa isang duyan, nakatingin sa kisame. Pagkatapos magsara ang sentro, may isang mayamang mag-asawa na dumating para ampunin ang dalawang bata. Isang babae at si Gabriel. Sinabi nila na kilala sila ng sponsor. Wala akong karapatang tumanggi noon. Naaalala niyo po ba ang kanilang mga pangalan o anumang dokumento? Bumuntong hininga si Ate Maylin. Hindi sila nag-iwan ng marami. Lahat ng mga dokumento ay kinuha ng magsara ang sentro. Ngunit, binuksan niya ang isang aparador at kumuha ng isang lumang card. Dito sa isang matalas na sulat kamay ay may nakasulat na, "Salamat sa pag-aalaga sa aming anak. Hindi kalilimutan ng pamilyang Aldana ang kabutihang ito." Sumikip ang dibdib ni Bianca. Wala nang duda. Bumalik siya sa opisina na parang isang mandirigma na handa para sa labanan. Alam niyang babalik si Celestina para pirmahan ang mga opisyal na papeles. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi maaaring harapin ni Bianca ng direkta. Kailangan niya ng ebidensya. At ang tanging taong makapagsasabi sa kanya nito ay si Darren. Hinanap niya ang kanyang lumang personal na profile na nakalak sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pamamagitan ng business profile ng Aldana Corporation, nahanap niya ang contact number ng executive assistant at mula doon, nakuha niya ang personal na email address ni Darren. Noong gabing iyon, nagpadala siya ng isang maikling mensahe. "Nakilala ko ang asawa mo at nakita ko si Lucas. Kailangan nating mag-usap ng pribado." Pagkatapos ng 3 oras, sumagot si Darren. 8 p.m., roof deck ng Bellevue Hotel. Walang dapat makaalam. Ang Bellevue Hotel sa Alabang kung saan lihim na nagkikita ang mga mayayaman. Nang lumabas si Bianca sa elevator sa rooftop, nakita niyang naghihintay na si Darren. Nakasuot siya ng puting polo at maayos ang kanyang buhok. Mula sa malayo, gwapo pa rin siya at mukhang may edad na. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Ganyan ka pa rin," sabi niya sa malalim na boses. "Hindi na kailangan ng pag-uusap. Gusto ko lang malaman, si Lucas ba ay si Gabriel?" Hindi siya sumagot kaagad. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, nakita ni Bianca ang malinaw na paghihirap. "Oo, si Lucas ang ating anak." Ang mga salitang iyon ay parang sumakal sa kanyang dibdib, tulad ng inaasahan niya. Lahat ay tama. Ang batang iyon ay si Gabriel, ang kanyang tunay na anak. Bakit? Bakit mo hinayaan ng ibang babae na palakihin siya? Bakit mo ako niloko na wala at iniwan akong mag-isa? Hindi tumingin si Darren sa kanyang mga mata. "Bianca, hindi mo naiintindihan. Ang pamilya ko, noong nalaman nilang buntis ka, pinilit nila akong pumili. Inihanda na nila ang isang arranged marriage sa pamilya ni Celestina noon pa man. Hindi ko matanggihan. At ang anak natin, dugo mo siya. Alam ko, ngunit hindi maaaring magkaanak si Celestina." Nang malapit nang magsara ang sentrong iyon, humingi ako ng tulong sa isang tao para iuwi si Gabriel at pagkatapos ay kinumbinsi ko siyang ampunin siya bilang isang ulila. Naisip ko na mas makabubuti yon para sa kanya. Hindi mo kayang palakihin ng bata at ako, hindi ko rin maaaring isapubliko ang ating relasyon. Wala nang narinig si Bianca. Pakiramdam niya ay sumabog ang kanyang dibdib. Bawat salita ni Darren ay isang patalim na tumusok sa kanyang puso. "Kinuha mo ang anak ko, ginawa mo siyang bahagi ng iyong peking buhay. Hindi kita mapapatawad." Itinaas ni Darren ang kanyang kamay upang pigilan siya, ngunit umatras siya na may galit sa kanyang mga mata. "Gagawin ko ang lahat para mabawi ang anak ko. Kahit na kailangan kong harapin ang buong pamilya Aldana, hindi ako natatakot." Noong gabing yon, umuwi si Bianca at umupo ng ilang oras sa silid kung saan dating natutulog si Gabriel.
isang maliit na silid na ngayon ay malinis na. Tahimik niyang tiningnan ang lumang larawan ng ultrasound na nakasabit sa dingding. Isang patak ng luha ang tumulo sa larawan. Nandito na si Nanay Gabriel. Iuuwi ka ni Nanay. 3 araw pagkatapos ng pagkikita nila ni Darren, hindi pa rin makatulog ng mahimbing si Bianca. Gabi-gabi, ilang oras siyang nagigising para lang isipin ang mukha ni Lucas. O mas tamang sabihin ni Gabriel, ang kanyang tunay na anak. Ang batang iyon, sa loob ng 5 taon ay nanirahan sa isang dayuhang tahanan, pinalaki ng ibang tao at tinawag na nanay ang ibang babae. Hindi na siya makapaghintay. Bagamat alam niyang ang pagbawi sa kustodya ng kanyang anak ay isang komplikadong legal na paglalakbay, lalo na't wala siyang kasalukuyang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang pagiging ina, sa pamamagitan ng kutob at determinasyon ng isang ina, naniniwala siyang magagawa niya ito. Ang unang kailangan niya ay isang sapat na malakas na legal na kapanalig para harapin ang kapangyarihan ng pamilya Aldana. Noong Lunes ng umaga, pumasok si Bianca sa isang lumang coffee shop sa Bonifacio Global City. Sa dulo ng shop, isang lalaki ang nakaupong mag-isa, nakatingin sa salamin. Si Attorney Rafael Trinidad, ang kanyang dating profesor sa law school. At ngayon ay isa sa mga nangungunang independent legal consultant sa family law sa Maynila. Rafa, umupo si Bianca. Kalmado ang kanyang boses ngunit matatag ang kanyang mga mata. Kailangan ko ng tulong. At ito, hindi dapat malaman ng sino man. Tumingala si Rafael, bahagyang nagulat ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang dating estudyante na ngayon ay nasa harap niya na puno ng tensyon. Matapos ang ilang minuto ng pakikinig sa kanyang kwento, mula sa tahanan ng Pag-asa si Celestina hanggang kay Darren at Gabriel, matagal siyang nanahimik. Ito ay hindi na isang ordinaryong kaso. Kung balak mong bawiin ang kustodya, kailangan mong maghanda na harapin ang isang buong sistema ng kapangyarihan. Maaaring bilhin ng pamilya Aldana, ang media, ang impluwensya. Ngunit, huminto siya. Tutulungan kita. Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang kanyang kamay. Hindi siya nagpasalamat dahil alam niyang hindi yun kailangan ng propesor na ito. Huminga lang siya ng malalim. Kinabukasan, nagsimula ang plano. Unang hakbang, mangalap ng ebidensya ng pagiging magkadugo. Nagpasya si Bianca na sumugal. Sa isang charity event na inorganisa ni Celestina sa Taguig, nagpanggap siyang isa sa mga catering staff. Sa tulong ng isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa event organizing team. Hindi siya nahirapang hanapin si Lucas sa gitna ng mga batang dinala ni Celestina. Nakasuot siya ng puting polo, kulot ang buhok at nagniningning ang mga mata na parang mga bituin. Ang batang iyon, kahit na nabubuhay sa ilalim ng ibang pangalan, ay nagdulot pa rin ng kirot sa kanyang puso. Nang hindi nakatingin si Celestina, lumapit si Bianca kay Lucas, nagkunwaring pinupunasan ang kanyang bibig pagkatapos kumain ng cake, at lihim na kinuha ang isang napkin na kanyang ginamit, na may bakas pa ng laway. Noong gabing iyon, agad na ipinadala ang DNA sample sa isang pribadong laboratorio sa pamamagitan ni Rafael. Hindi siya umasa, ngunit isang bahagi sa kaibuturan ng kanyang puso ang nakakaalam ng resulta. Pagkatapos ng 3 araw, dumating ang resulta. Posibilidad ng pagiging magkadugo sa pagitan ni Bianca Navarro at Lucas Aldana, 99.98%. Napaupo siya sa upuan. Nanginginig ang papel sa kanyang kamay. Sa wakas, nakuha niya ang isang bagay na akala niya ay nawala na sa loob ng maraming taon. Hindi may kakailang ebidensya na si Gabriel ay anak pa rin niya. Ikalawang hakbang. Patunayan ang pagkilos ng pagtatago at pamimeke ng mga dokumento. Ginamit ni Rafael ang kanyang mga koneksyon sa industriya
upang kunin ang adoption records ni Celestina mula sa database ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Natuklasan nila na ang adoption records ni Lucas ay pinirmahan sa pamamagitan ng isang ahensya na hindi na aktibo at kulang sa verification mula sa tunay na ina. Kasabay nito, hinanap ni Bianca ang isang dating midwife na nagngangalang Aling Cora, na nag-alaga sa kanya noong ipinanganak niya ang kanyang anak sa isang klinika sa Quezon City. Buhay pa siya at malinaw na naaalala ang gabing iyon. Napaaga ka ng 3 linggo. Mababa ang timbang ng bata ngunit napakatalas ng kanyang mga mata. Naaalala mo ba kung ano ang ipinangalan mo sa kanya? Gabriel. Patuloy mo siyang niyayakap at umiiyak. Umiyak si Bianca. Nagpakuha sila ng litrato, ni-record ang testimonya ni Aling Cora at kinuha ang kanyang pirma. Bagamat hindi kasing lakas ng opisyal na dokumento, bahagi pa rin ito ng ebidensya na nagpapatunay na siya ang tunay na ina ni Lucas. Ikatlong hakbang, maghanda ng kaso. Sa isang pribadong silid trabaho sa likod ng opisina ni Rafael, sinimulan ng i-bind, markahan, bilangin at lagyan ng detalyadong tala ang mga file. Sa mesa, isang espesyal na petisyon ang inihanda. Humihiling na pawalang bisa ang maling desisyon sa pag-aampon at ibalik ang kustodya sa legal na tunay na ina. Hindi mananahimik si Celestina, sabi ni Rafael habang sinusuri ang huling draft. Gagamitin niya ang media, ang kanyang personal na abogado at marahil kahit si Darren bilang pananggagalang. Ngumiti ng malungkot si Bianca. Alam niya, ngunit wala siyang pakialam. Hindi ko kailangan ng mabilis na panalo. Kailangan ko lang ng batas at ng katotohanan na mailabas sa liwanag. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumayo si Bianca sa harap ng isang maliit na altar sa kanyang sala, kung saan inilagay niya ang larawan ng kanyang yumaong ina mula noong siya ay nasa huling taon sa kolehiyo. Nagdasal siya, nakapikit ang mga mata. Inay, pagpalain mo po ako. Tulungan mo akong mahanap ang aking anak na nawala sa akin dahil sa kahirapan, sa kamusmusan, sa pagkakanulo. Hindi na ako bibitaw. Kumikislap ang kandila, at ang anino ng isang batang babae ay nakatayo sa gitna ng tahimik na silid. Ngunit sa kanyang puso ngayon, mayroong isang nag-aalab na apoy. Walang makakapigil dito. Ang buong lungsod ng Maynila ay tila nababalot ng isang di pangkaraniwang init kahit na unang bahagi pa lamang ng Hulyo. Ang kapaligiran sa loob ng Courtroom Number 3 ng Regional Family Court ng Makati ay mas mabigat pa. Tahimik na nakaupo si Bianca sa isang mahabang kahoy na bangko, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hukom. Sa tabi niya ay si Attorney Rafael. Kalmado, hawak ang isang folder na puno ng ebidensya, testimonya at lalo na ang resulta ng DNA test. Sa kabilang panig ng silid ay si Celestina Aldana, nakasuot ng puting suit, malaking itim na salamin at malamig ang mga mata. Kahit na hindi siya nagsasalita, tila mas lumalamig ang silid dahil sa kanya. At sa tabi niya, na parang isang taong nasa gitna ng dalawang naglalabang panig, ay si Darren Aldana, ang lalaking pinagkatiwalaan, minahal at pinagkatiwalaan ng hinaharap ng dalawang babae sa silid na ito. Magsisimula na ang paglilitis. Isang babaeng hukom na nagngangalang Jonela Maria Estrella Mendoza, mga 50 taong gulang, ay bahagyang pinukpok ang kanyang kahoy na martilyo sa mesa. Nagrereklamo. Si Attorney Rafael Trinidad na kumakatawan kay Miss Bianca Navarro ay nagsumite ng isang petisyon upang pawalang bisa ang legal na adoption records na nakapangalan kay Mrs. Celestina Aldana. At kasabay nito ay humihiling na ibalik ang kustodya sa tunay na ina. Akusado. Si Mrs. Celestina Aldana,
ang legal na tagapag-alaga ng menor de edad na nagngangalang Lucas Aldana ay tumututol sa kaso. Ang parehong panig ay naroroon. Magsisimula na ang korte sa pagdinig sa panig ng nagrereklamo. Tumayo si Rafael, bawat salita ay malinaw at malakas na parang mga saksak. Kagalang-galang nagalan na hukom. Ang aking kliyente, si Miss Bianca Navarro, ay ang tunay na ina ng batang lalaki na tinatawag na Lucas Aldana. Ang tunay na pangalan ng bata, ayon sa orihinal na birth certificate, ay Gabriel Navarro. Nawalan ng kontak ang bata noong siya ay 3 buwan pa lamang matapos siyang ipasok sa isang charity center. Hindi nagtagal, isinara ang sentro at inampon si Gabriel ng akusado nang walang verification mula sa tunay na ina. Inilagay niya sa mesa ang isang salansan ng mga papel. Ipinapakita namin ang ebidensya ng DNA test sa pagitan ni Mr. Navarro at Lucas na may posibilidad ng pagiging magkadugo na hanggang 99.98%. Ito ay hindi maikakailang ebidensya na ang batang kasalukuyang nabubuhay sa ilalim ng pangalang Lucas Aldana ay ang tunay na anak ng aking kliyente. Bukod pa rito, meron kaming testimonya mula sa nurse na nagpaanak, isang kopya ng birth records, testimonya mula sa dating tagapamahala ng sentro, at mga dokumento na nagpapatunay sa mga irregularidad sa adoption records ng akusado. Bawat salita ni Rafael ay nagdulot ng kirot sa puso ni Bianca, ngunit nanatili siyang kalmado. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na ang katotohanan ay sinabi sa isang lugar kung saan dapat manindigan ang hustisya. Nanahimik si Celestina, ang kanyang niyang abogado, isang lalaking nagngangalang Alfredo Ignacio, ay tumayo upang tumutol. Kagalang-galang na hukom, hindi namin itinatanggi ang resulta ng DNA test. Ngunit ang pangangalaga, pagpapalaki, at pag-aaral ni Lucas sa loob ng 5 taon ay dahil sa pagsisikap ni Mrs. Aldana. Sa panahong iyon, pinalaki ng aking kliyente ang bata na may walang pasubaling pagmamahal. Naniniwala kami na ang kapakanan ng bata ngayon ay ang patuloy na manirahan kasama ang taong itinuturing niyang ina. Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang kanyang kamay. Ipinapakita rin namin ang mga larawan ng bata na masayang namumuhay, magaling sa pag-aaral, malusog at matatag. Samantala, nawalan ng kontak ang kliyente ng kabilang panig sa kanyang anak sa loob ng 5 taon, na malinaw na nagpapakita ng kakulangan ng responsibilidad bilang isang ina. Sumulyap si Darren kay Celestina. Sa unang pagkakataon sa paglilitis, yumuko siya. Inaanyayahan ang panig ng nagrereklamo na magbigay ng kanilang tugon. Tumayo si Bianca. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit nakatingin pa rin ang kanyang mga mata sa hukom. Ako, hindi ko kailanman iniwan ang aking anak. 5 taon na ang nakalilipas. Isinilang ko si Gabriel sa isang mahirap na inuupahang silid. Walang tumulong sa akin. Nawala ang ama ng bata. Napilitan akong ipasok ang aking anak sa isang sentro ng suporta para sa mga solong ina. Ngunit hindi nagtagal, nagsara iyon at tuluyan akong nawala ng kontak. Hinanap ko ang aking anak kung saan-saan. Nag-post ng mga anunsyo, nagtanong-tanong, nagulat pa sa pulisya. Walang tumulong sa akin, walang nakakaalam. Hanggang noong nakaraang linggo, nang may isang babaeng dumating sa law firm kung saan ako nagtatrabaho, at ipinakita sa akin ang larawan ng isang bata. Alam kong anak ko iyon. Naramdaman ko at ginawa ko ang lahat para mapatunayan iyon. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para maging isang ina. Isang bagay na dapat ay mayroon na ako sa simula pa lang. Humikbi siya. Tahimik na tumango ang hukom. Tumingin si Hukom Mendoza kay Darren. Darren Aldana, bilang tunay na ama na hindi idineklara sa adoption records, hinihiling ng korte na linawin mo ang iyong papel.
Tumayo si Darren. Tila huminto ang paghinga ng buong silid. Kagalang-galang na hukom, inaamin ko. Ako ang tunay na ama ng bata, si Gabriel. Iniwan ko ang kanyang ina 5 taon na ang nakalilipas nang pilitin ako ng aking pamilya na pakasalan si Celestina para sa mga interes sa negosyo. Inuwi ko si Gabriel ng hindi sinasabi kay Bianca. Sinabi ko kay Celestina na ulila ang bata. Naniwala siya sa akin. Nagkamali ako. Alam kong hindi ko na maitatama ang lahat, ngunit handa akong sabihin ang katotohanan. Tahimik ang silid. Lumingon si Celestina kay Darren, puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Niloko mo ako? Hindi ba siya ulila? Sinabi mong patay na ang nanay niya. Sinabi mong ikaw ang nagligtas sa kanya. Walang sinabi si Darren. Sa unang pagkakataon sa paglilitis, umiyak siya. Pinukpok ni Hukom Mendoza ang kanyang martilyo. Ang pagdinig ay pansamantalang ipinagpapaliban ng 1 linggo. Sa panahong iyon, hihilingin ng korte sa isang child psychologist na magsagawa ng obserbasyon, panayam at pagsusuri sa relasyon ng bata at ng mga kinauukulang partido. Ang pansamantalang desisyon ay ilalabas pagkatapos ng ulat. Hinihiling din ng korte kay G. Darren Aldana na magbigay ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga gastusin. Ang pinagmulan ng adoption records at patunayan ang kanyang papel sa pagproseso ng mga dokumento 5 taon na ang nakalilipas. Pag-alis sa korte, hindi tumingin si Bianca kay Darren at hindi rin siya nagsalita kay Celestina. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, nagsisimula pa lang ang laban na ito. Sa isang lugar doon si Gabriel, ang batang dating natutulog sa kanyang mga bisig na dating tumatawag sa kanya na nanay, ay hindi pa alam ang katotohanan. Ngunit sa huli, malalaman niya. 1 linggo mula noong unang paglilitis. Ang Maynila ay maingay pa rin, abala at maingay. Ngunit para kay Bianca, bawat araw na lumilipas ay isang malaking pagsubok. Hindi niya pinapayagang makita si Gabriel. Kasalukuyang sumasailalim ang bata sa isang psychological assessment program sa Konsulta Bata Center, kung saan sinusubaybayan ang relasyon sa pagitan ng mga bata at kanilang mga tagapag-alaga. Ayon sa kahilingan ni Hukom Mendoza, alam lang niya kung nasaan ang kanyang anak, ngunit hindi siya maaaring lumapit. Ang tanging natitira ay ang paghihintay. Noong Miyerkules ng tanghali, pumasok si Attorney Rafael sa opisina kung saan nagtatrabaho si Bianca. Hawak ang isang makapal na folder. Sabi niya sa malalim na boses, "Kakatanggap ko lang ng preliminary report mula sa psychologist. Magandang balita. Si Gabriel, hindi si Lucas, ay may positibong reaksyon nang ipakita sa kanya ang iyong mga lumang larawan, tulad ng ultrasound, baby blanket, at kahit ang lalabay na nirecord mo sa iyong telepono." Kumurap si Bianca. Minsan niyang kinantahan ang kanyang anak ng isang Tagalog na lalabay na itinuro ng kanyang ina. Noong isinilang niya si Gabriel, lihim niyang nirecord ang isang 30-segundong clip ng kanyang sarili na humuhuni sa madilim na gabi sa kanyang inuupahang silid. Binuksan ni Rafael ang kanyang telepono at pinatugtog ang audio clip. Umalingaw-ngaw ang boses, mahina, simple, ngunit puno ng mga alaala. Umiyak si Bianca. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pakiramdam na ang bawat ugat sa kanyang puso ay nababasag sa 1,000 piraso. Ang batang iyon, nakilala niya ang himig. Samantala, hindi na nahimik ang pamilya Aldana. Kumuha si Celestina ng isang buong media team para kontrolin ang opinyon ng publiko. Nagsimula silang mag-post ng mga artikulo na pumupuri sa dakilang adoptive mother, na pinupuri ang kanyang 5 taong paglalakbay sa pagpapalaki kay Lucas sa isang huwarang pamilya. Inilarawan nila si Bianca bilang isang ina na dating nag-abandona sa kanyang anak,
na muling lumitaw para lamang sa pera o katanyagan. Hindi tumugon si Bianca sa publiko. Ngunit ang pressure sa kanya ay totoo. Mabilis na kumalat ang mga tsismis mula sa mga online news site hanggang sa mga forum ng mga ina. May mga nagalit sa kanya, may mga naawa. Ngunit lahat ay may opinyon. At siya, mayroon lamang isang layunin. Ang mayakap muli ang kanyang anak. Noong Biyernes ng hapon, isang delivery man ang kumatok sa pinto ng bahay ni Bianca na nag-abot sa kanya ng isang makapal na sobre na may tatak na confidential. Nagpadala, Celestina Aldana. Sa loob ay isang sulat kamay na liham na nakasulat sa lilang tinta sa makapal at mamahaling papel. Walang mga palamuti, walang luha, kundi isang maayos at malamig na sulat kamay. Bianca, hindi ako nagsusulat ng liham na ito para humingi ng tawad. Hindi ako naniniwalang may kasalanan ako. Pinalaki ko si Lucas mula noong siya ay sanggol pa lamang. Hindi ko alam na anak mo siya. Ang alam ko lang, nang una ko siyang kargahin, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman, kahit na halos kalahati na ng buhay ko ang lumipas. Ngumiti sa akin si Lucas. Tinawag niya akong mama. Natuto siyang magtali ng sapatos, magbasa ng mga letra, at malampasan ang kanyang mga unang lagnat sa aking mga bisig. Hindi ikaw, ako. Kaya, hindi ko siya basta-basta ibabalik sa iyo dahil lamang sa isang resulta ng pagsusuri. Hindi ako natatakot na mawala siya. Lunes ng umaga, ang kapaligiran sa Family Court ng Makati ay tila masikip. Ang mga mamamahayag, media at maging ang mga grupo na nagtatanggol sa karapatan ng kababaihan at mga bata ay naroroon lahat, bagamat pinahihintulutan lamang silang tumayo sa labas ng gate. Hindi sila makapasok, ngunit ang interes ng publiko sa paglilitis na ito ay totoo. Lumabas si Bianca sa kotse kasama si Attorney Rafael. Nakasuot siya ng kulay cream na polo, walang makapal na kolorete, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng katatagan ng isang ina na nakaranas ng isang paglalakbay na puno ng luha. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na panyo. Ang mismong panyo na may burdang letrang G ng kanyang anak. Sa kabilang panig, naroroon na rin si Celestina Aldana. Kasama niya ang dalawang abogado, kasama ang kanyang asawang si Darren. Ngayon, hindi iniiwasan ni Darren ang tingin ni Bianca tulad ng dati. Sa halip, matagal siyang tumingin sa kanya. Na para bang may gusto siyang sabihin ngunit huli na ang lahat. 9:00 ng umaga, nagsimula ang paglilitis. Nanatiling kalmado si Hukom Maria Estrella Mendoza, matalas ang kanyang mga mata, sa likod ng manipis na salamin. Pagkatapos suriin ang mga amayong pamananabong panilamangi ang mga dokumento, suriin ang psikolohikal na kalagayan at pakinggan ang mga pahayag mula sa parehong panig. Maglalabas ang korte ng desisyon tungkol sa legal na kustodya ng menor de edad na nagngangalang Lucas Aldana na mayroon ding pangalan sa kapanganakan na Gabriel Navarro. Narinig iyon ni Bianca at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy sa pagbasa ang hukom. Kinikilala ng korte ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Miss Bianca Navarro ang tunay na ina ng bata. Kasabay nito, kinikilala ang testimonya ni G. Darren Aldana, ang tunay na ama, bagamat hindi kasama sa birth records, ay umamin sa kanilang pagiging magkadugo. Bukod pa rito, kinikilala ng korte ang walang patid na pangangalaga at pagpapalaki ni Mrs. Celestina Aldana sa loob ng 5 taon, pati na rin ang malalim na ugnayan ng bata sa 2 babae. Natahimik ang buong courtroom na maririnig mo kahit ang hangin na dumadaan sa siwang ng pinto. Tumingala ang hukom, direktang tumingin sa mga matata ng 2 babae. Ang korte na ito ay hindi naglalayong hatulan kung sino ang mas nagmamahal sa bata.
Ang tanging responsibilidad ng korte ay tiyakin na ang bata ay may karapatang mamuhay sa isang malusog, matatag at mapagmahal na kapaligiran habang may akses sa kanyang sariling pinagmulan. Sa makatuwid, ang opisyal na kustodya ay ibinabalik sa tunay na ina, si Miss Bianca Navarro. Tila hihimatayin si Bianca, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Gayunpaman, dahil sa malalim na emosyonal na ugnayan sa pagitan ng bata at ni Mrs. Celestina Aldana, hinihiling ng korte kay Miss Navarro na lumikha ng mga kondisyon para sa bata na magpatuloy na mapanatili ang isang regular at organisadong relasyon sa pagbisita kay Mrs. Aldana sa loob ng balangkas na pinahihintulutan ng batas at sa ilalim ng pangangasiwa ng isang psychologist kung kinakailangan. Hinihiling din ng korte na ang paglipat ng tirahan ay maganap ng paunti-unti, na may plano sa pakikipagtulungan ng parehong panig sa loob ng 3 buwan. Ang desisyon ay may bisa kaagad, tapos na ang paglilitis. Natahimik si Bianca. Hindi siya umiyak, ngunit nanginginig ang gilid ng kanyang bibig. Mahinang pinisil ni Rafael ang kanyang kamay. Nagawa mo. Nakuha mo na ang anak mo. Tumayo si Celestina, bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti. Nang lumingon siya kay Bianca, hindi na malamig ang kanyang mga mata tulad ng dati. Sabi niya sa mahinang boses, halos pabulong. Hindi na ako hahadlang. Hayaan siyang malaman na ikaw ang tunay niyang ina, sa tunay na kahulugan. Mahinang sumagot si Bianca, paos ang boses. Alam kong mahal mo talaga ang bata. Hindi kita aalisin sa buhay niya. Tayo, maaari nating mahalin ang bata sa tamang paraan. Hindi na nagsalita si Celestina. Umalis siya kasama si Darren. Ngunit sa pagsasara pa lang ng pinto ng courtroom, biglang bumalik si Darren para hanapin sina Rafael at Bianca. Sandali lang. Kailangan kong sabihin sa iyo ito. Kumunot ang noo ni Rafael. Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang panyo sa kanyang kamay. Tumingin si Darren ng diretso sa kanya. May isang bagay akong niloko. Tila huminto ang mundo. Si Celestina, alam niya talaga na anak mo si Lucas mula pa sa simula. Nang iuwi ko si Gabriel, nagsinungaling ako na namatay ang nanay niya dahil sa tuberculosis. Ngunit pagkatapos niyang mag-imbestiga, nahanap niya ang tahanan ng pag-asa at ang iyong mga lumang talaan. Nagulat si Bianca. Alam niya, kailan pa? Mula noong halos 1 taong gulang si Lucas, ngunit natakot siyang mawala siya. At duwag ako para pigilan siya. Tumawa si Darren. Nabasag ang kanyang boses. Hindi ako isang mabuting ama. Ngunit, ngayon pipirmahan ko ang lahat ng mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ang legal na ina. Walang hadlang. Salamat, sabi ni Bianca, isang salita lamang. Ngunit sinabi na ng kanyang mga mata ang lahat. 2 araw pagkatapos, sa unang pagkakataon ay iniuwi ni Bianca si Gabriel isang maaraw na hapon na para bang walang bagyong dumaan. Bumaba si Gabriel mula sa kotse ng psychologist, hawak pa rin ang kanyang lumang stuffed toy. Nang makita niya si Bianca na naghihintay sa pinto, natigilan siya ng 1 segundo. Pagkatapos ay tumakbo papunta sa kanya at mahigpit na niyakap ang kanyang baywang. Nanay, ikaw ba talaga ang nanay ko, tama? Umupo si Bianca at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Hindi siya sumagot, pinunasan lang niya ang mga luha ng kanyang anak. Mula ngayon, hindi ka na hahayaan ni nanay na umalis, pangako. Ang maliit na apartment ni Bianca ay nasa ika-6 na palapag ng isang tahimik na kondominium sa Quezon City. Hindi marangya, hindi magarbo, ngunit bawat sulok ng silid ay malinis, inayos sa loob lamang ng 3 araw upang salubungin si Gabriel, ang anak na hinintay niya sa loob ng 5 taon. Sa dingding ay isang lumang kupas na larawan ng ina ni Bianca na nakalagay sa tabi ng isang bagong frame ng larawan.
Isang larawan niya at ni Gabriel sa kanilang unang sesyon ng psychological counseling. Nagniningning ang mga mata ng bata, nahihiya pa rin ang mukha, ngunit may isang bagay na hindi maitatago. Ang natural na pagiging malapit ng magkadugo. Noong unang gabing natulog si Gabriel, bahagyang umulan. Tahimik na nakikinig si Bianca sa mga patak ng ulan sa labas ng bintana, habang si Gabriel ay nakahiga sa tabi niya, nakatingin sa kisame. "Nanay! So may dalawa akong nanay?" Natigilan si Bianca sa tanong na iyon. Lumingon siya sa kanyang anak at marahang hinaplos ang kanyang kulot na buhok. "Oo, isang taong nagsilang sa iyo, ako iyon. At isang taong nagpalaki sa iyo, si Nanay Celestina. Ngunit ngayon, nandito ka kasama ang iyong tunay na ina. Aalagaan kita mula ngayon hanggang sa magsawa ka sa akin." Humagikik si Gabriel. Hinding-hindi ako magsasawa. Pagkatapos ay lumapit siya at hinalikan siya sa pisngi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bianca na nabuhay siyang muli. Lahat ng pagdurusa sa nakalipas na 5 taon ay nawala sa maliit na yakap na iyon. Hindi naging madali ang mga unang araw na magkasama sila. Sanay si Gabriel sa schedule sa bahay ni Celestina. Pagkain, pag-aaral, paglalaro, pagtulog sa tanghali. Lahat ay ayon sa schedule. Samantala, mas simple at malambot ang buhay ni Bianca. Walang yaya, walang katulong, walang tagapagluto. Ngunit unti-unting nakasanayan ni Gabriel. Gusto niya ang pritong itlog na gawa mismo ni Bianca, kahit na minsan ay sunog. Gusto niyang ihatid siya sa paaralan ng kanyang ina gamit ang motorsiklo, kahit na madalas na baligtad ang kanyang jacket. At lalo na, gusto niyang makinig sa mga kwento ng kanyang ina bago matulog. "Ikwento mo ulit ang tungkol sa pagsilang ko," sabi ng bata isang gabi pagkatapos patayin ng ilaw. Nagkwento si Bianca. Wala siyang idinagdag. Sinabi lang niya ang katotohanan na noong isinilang siya, bata pa siya, walang anuman sa kanyang mga kamay. Na ang kanyang malakas na iyak ay naging dahilan upang kumatok ang mga kapitbahay. Naniyakap niya siya buong unang gabi habang kumakanta at umiiyak. "Bakit ka umiiyak, nanay?" "Dahil natakot akong hindi kita mapanatili. At ako, minsan nakitang pinakawalan." Nanahimik si Gabriel. Pagkatapos ay lumingon siya at bumulong. "Pero ngayon, hawak mo na ako, tama?" Mahigpit na niyakap ni Bianca ang kanyang anak. "Oh, ngayon hawak na kita at hindi na kita bibitawan." Isang Sabado ng hapon, habang nagtutupi ng mga damit ang mag-ina sa silid, tumunog ang doorbell. Hindi inaasahan ni Bianca ang sinuman, kaya medyo nag-iingat siya. Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. Sa harap niya ay isang lalaki na halos 40 taong gulang, matangkad, nakasuot ng mapusyaw na polo. Medyo payat ang kanyang mukha, ngunit malalim at napakapamilyar ng kanyang mga mata. "Bianca," sabi ng taong iyon, "ako, naaalala mo pa ba ako?" Umatras siya ng isang hakbang, hawak ang pinto, nanginginig ang kanyang boses. "Miguel, Diyos ko, bakit ka nandito?" Si Miguel, ang kanyang kapatid sa ina, nakasama niyang lumaki noong kanilang kabataan, ngunit biglang nawala nang walang bakas matapos ang isang malaking pag-aaway sa kanilang ina. Nawala siya bago pumasok si Bianca sa kolehiyo. Walang sulat, walang tawag, na para bang hindi siya kailanman umiral. "Ako, narinig ko ang balita tungkol sa iyo, sa mga pahayagan, tungkol sa kaso para sa iyong anak, tungkol sa pagiging sulong ina mo, tungkol sa matapang na si Bianca." Yumuko siya, unti-unting humina ang kanyang boses. "Nagkamali ako noong umalis ako. Hindi ko alam na namatay na si nanay. Nalaman ko ang balita. Huli na. Hindi ako nangahas na bumalik." Hindi pa rin makapaniwala si Bianca.
Akala ko patay ka na, bulong niya. Nararapat lang na isipin mo iyan. Ngunit nandito ako ngayon. Hindi para humingi ng anuman, gusto ko lang tumulong. Masyado ka nang matagal na mag-isa. Sumilip si Gabriel sa pinto. Tinitingnan ng estranghero. Yumuko si Miguel at ngumiti. Hello, pamangkin. Ako ang kapatid ng nanay mo. Naguguluhan ng bata. May tiyuhin ako, nanay? Kinagat ni Bianca ang kanyang labi. Tumango siya. Oo, si Tio Miguel. Dati madalas kanyang asarin. Ngayon, siya ang unang kamag-anak na ipinakilala ko sa iyo. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may 3 tao sa paligid ng maliit na hapagkainan ng pamilya ni Bianca. Hindi ito isang perpektong pamilya, walang malakas na tawanan, ngunit buo at naghihilom. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang mga taon bilang isang construction engineer sa Davao at pagkatapos ay sa Cebu. Pagkatapos ng trahedya sa pamilya, nalungkot siya at umalis, iniisip na hindi siya karapat-dapat na bumalik. Ngunit ang balita tungkol kay Bianca ang nagpagising sa kanya. Napakalakas mo, B. Hindi ko inaasahan. Dati, ikaw ang batang babae na nagtatago sa likod ko tuwing malakas ang ulan. Ngumiti si Bianca. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Noong sumunod na katapusan na ng linggo, dumating si Celestina para sa kanyang nakatakdang pagbisita. Hindi siya pumasok sa bahay, tumayo lamang siya sa palaruan ng kondominium. Tumakbo si Gabriel para yakapin siya ng matagal. Pagkatapos ay lumingon siya at itinuro ang balkonahe sa ika-8 na palapag. Iyon ang bahay ko. Nandyan ang tunay kong nanay. Tumango si Celestina. Sa unang pagkakataon, inamin niya, hindi na siya ang pangunahing ina. Ngunit nang bigyan siya ni Gabriel ng isang guhitit na ginawa niya, may 3 tao. Isang batang lalaki sa gitna, isang ina sa kaliwa. Maikli ang buhok tulad ni Bianca. Isang ina sa kanan, nakasalamin tulad ni Celestina. Ngumiti siya na may luhang malapit ng tumulo. Salamat, Gabriel. Dahil pinayagan mo akong maging ina, kahit sa maikling panahon lamang. 1 buwan matapos lumipat si Gabriel kasama si Bianca, unti-unting naging normal ang lahat. Ang mga umaga na magkasama silang kumakain ng egg sandwich, ang mga gabi na nag-aaral ng alpabeto, at ang mga katapusan ng linggo na pumupunta sa parke. Simple, payak, ngunit nakakagulat na mainit. Ganap ng nakasanayan ni Gabriel. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa mansyon ni Celestina o sa mga mamahaling laruan. Ang kailangan ni Gabriel ngayon ay ang presensya lamang ng kanyang ina at hindi na pinalampas ni Bianca ang anumang sandali. Noong unang bahagi ng Agosto, nagpasya si Bianca na ilipat si Gabriel sa isang pampublikong paaralan malapit sa kanilang bahay, ang San Lorenzo Elementary School. Dito siya nag-aral noong bata pa siya. Gusto niyang lumaki ang kanyang anak bilang isang normal na bata, na pinahahalagahan ang mga simpleng bagay sa halip na mamuhay sa gitna ng mga mararangyang pader na salamin. Sa unang pulong ng mga magulang, maagang dumating si Bianca. Sa silid ng mga guro, naghintay siya kasama ang ilang iba pang mga magulang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang binatang lalaki ang pumasok. Mga nasa unang bahagi ng 30, matangkad, mabait ang muka at may malalim na mga mata. Nakasuot siya ng puting polo, nakasalamin at may dalang kwaderno, lumapit siya sa mesa at ngumiti. Magandang araw sa lahat. Ako si G. Joaquin Rivera, ang guro ng klase 1A. Nagulat si Bianca. Akala niya ay isang matandang guro ang magiging guro ng kanyang anak tulad ng dati. Ngunit ang lalaking ito,
Mayroong isang bagay na parehong bago at pamilyar, lalo na ang paraan ng kanyang pagtingin sa lahat. Taos puso, walang pagkukunwari. Pagkatapos ng pulong, isa-isang umalis ang mga magulang. Lumapit si Joaquin kay Bianca. Kayo po si Miss Bianca Navarro, ang nanay ni Gabriel? Opo, ako nga po. Tumayo siya, magalang, napakabait na bata ni Gabriel. Ngayon ay tinulungan niya ang isang batang babae na nadapa. Siya rin ang unang nakakabisado ng alpabeto sa klase. Talagang namumukod tangi siya. Ngumiti si Bianca. Ipinagmamalaki, ngunit nahihiya rin. Salamat po, sir. Sa totoo lang, matagal na pong nakatira si Gabriel sa ibang tao. Ito ang panahon na bumalik siya sa akin, kaya maaaring medyo sensitibo siya sa ilang sitwasyon. Tumango si Joaquin, hindi na nagtanong pa. Mahinang sinabi lamang, aalagaan ko siya. Naniniwala ako. Sa tamang pagmamahal, bawat bata ay may pagkakataong lumaking mabuti. Tahimik ngunit mainit ang kanyang mga mata. Naguluhan si Bianca. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroong isang lalaking nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Hindi kailangang mag-ingat. Mabilis na lumipas ang panahon. Halos 3 linggo ang lumipas at unti-unting naging aktibong mag-aaral si Gabriel. Gabi-gabi niyang ikinukwento si Joaquin. Nagtuturo siya ng pagguhit, naglalaro ng mga palaisipan at nagkukwento ng mga nakakatawang biro. Isang hapon na huli niyang sinundo ang kanyang anak, nakita niya si Joaquin na nagbabantay sa gate ng paaralan. Nang makita siya, ngumiti siya ng malapad. Magandang araw, Miss Bianca. Traffic ba ngayon? Opo, umuulan din. Nahihiya niyang sabi. Marami pong ikinukwento si Gabriel tungkol sa kanyang nanay. Sabi niya, tunay na superhero daw ang kanyang nanay. Kumindat siya. Tumawa si Bianca sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na hindi pilit. Hindi ba natatakot ang mga superhero na maglaba sa hating gabi at masunog ang kanin? Biro niya. Nagtawanan silang dalawa. Isang maikling sandali, ngunit puno ng naturalesa. Kinamot ni Joaquin ang kanyang ulo na tila nag-iisip, kung may libreng oras kayo, iniimbitahan ko kayo ni Gabriel na sumali sa isang weekend skills camp. Inoorganisa ko ito para sa aking mga mag-aaral at kanilang mga magulang na mag-camping sa labas. Nag-alinlangan si Bianca. Hindi siya sanay sa mga aktibidad na maraming tao. Ngunit nang makita niya ang nagniningning na mga mata ni Gabriel nang ikwento niya ang imbitasyon, tumango siya. Sige nanay, dadaling ko ang paborito kong flashlight. Noong katapusan ng linggo, sa isang maliit na eco park sa Antipolo, si Gabriel at ang 12-12 ng iba pang mga bata ay nagtayo ng mga tolda. Gumawa ng mga paputok gamit ang mga plastik na bote, natutong magtali ng mga lubid at nagluto ng kamote. Si Joaquin ang nangunguna sa mga laro, ngunit bawat ilang minuto ay tumitingin siya kay Bianca. Ang sulong ina, nahirap pa ring magsindi ng apoy, ngunit hindi inaalis ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Pagsapit ng gabi, pagkatapos matulog ang mga bata, isang grupo ng mga magulang ang umupo sa paligid ng apoy. Inabutan ni Joaquin si Bianca ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Nagtanong siya, sa tingin mo ba ay magtitiwala ka ulit sa isang tao? Hindi malinaw ang tanong, ngunit merong isang bagay na taos puso. Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang tasa ng tsokolate. Tumingin siya sa apoy, pagkatapos ay mahinang sinabi, minsan na akong nagtiwala at nawalan. Pagkatapos ay nagtiwala ulit at nasaktan. Ngunit ngayon, may anak na ako. Siya ang dahilan kung bakit natututo akong buksan muli ang aking puso, kahit na napakabagal. Hindi na nagtanong si Joaquin. Tumango lang siya, walang kailangang magmadali. Bawat puso ay may sariling ritmo para gumaling.
Sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Bianca. Ngumiti siya ng totoo. Pagkatapos ng camping sa Antipolo, nanatiling nakikipag-ugnayan sina Bianca at Joaquin. Sa simula ay tungkol lamang sa pag-aaral ni Gabriel. Pagkatapos ay unti-unting lumawak. Mga kwento tungkol sa kung paano magpalaki ng mga anak. Mga pagkakataong nagpapadala si Joaquin ng isang maliit na artikulo na nakakatulong sa mga sulong ina o simpleng isang larawan ni Gabriel na tumutulong sa isang batang babae na mag-ayos ng papel sa klase na may kasamang mensahe, ang maliit na Maginoo ng nanay. Hindi itinatanggi ni Bianca na minsan ay mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Akala niya ay matagal nang sarado ang kanyang puso. Ngunit iba si Joaquin. Hindi siya pumipilit, hindi siya nagmamadali. Siya ay umuupo lamang sa harap ng pinto araw-araw upang makita niya na hindi niya kailangang matakot na buksan itong muli. Isang hapon ng katapusanan ng linggo, habang nagluluto si Bianca, sumigaw si Gabriel mula sa sala. "Nanay, may mensahe galing kay G. Joaquin." Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at lumabas. Ang telepono ay nasa mesa at sa screen ay nakasulat ang mga salitang, "Kung wala kayong schedule ngayong katapusan ng linggo, gusto nyo bang pumunta sa isang children's art exhibit sa BGC? May isang gawa ni Gabriel na napili." Ngumiti si Bianca. Biglang uminit ang kanyang puso. "Bakit sa iyo nagme-message si Sir pero ikaw ang unang nakakita?" Biro niya. Nag-isip si Gabriel. "Dahil wala kang password sa telepono mo. So gusto mong pumunta?" Nagkibit balikat si Gabriel ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. "Oo naman, pero dapat maganda ang suot mo." Tumawa si Bianca. Hindi niya namalayan. Ang batang iyon, kahit na bata pa, ay nagsisimula ng maging matalino. Noong linggo, nagkita ang tatlo sa Taguig City kung saan ginanap ang isang citywide children's art exhibit. Nakasuot si Gabriel ng puting polo at maong, maayos ang kanyang buhok, hawak ang isang lata ng soft drink, at masayang nakikipag-usap kay Joaquin tungkol sa ideya sa likod ng kanyang guhit. Samantala, nakasuot si Bianca ng simpleng asul na damit, nakatali ang kanyang buhok at may bahagyang kolorete. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ay naglaan siya ng oras upang alagaan ang kanyang sarili. Alam mo ba, bulong ni Joaquin habang nakatingin sila sa guhit ni Gabriel. Isang eksena ng dalawang ina na nakatayo sa magkabilang panig ng isang batang lalaki, na parehong may hawak na payong para sa kanya sa ilalim ng ulan. Ang guhit na ito ay nagpaiyak sa mga organizer. Hindi maraming bata ang gumuguhit tungkol sa pagmamahal ng higit sa isang tao. Nanahimik si Bianca saglit. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Palaging may lugar si Gabriel para sa lahat ng tunay na nagmamahal sa kanya. "Tulad mo," sabi ni Joaquin, "hindi mo isinasara ang sinuman hanggat sila ay mabuti." Lumingon si Bianca sa kanya, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lamang, ngunit malinaw ang damdamin, hindi na kailangan ng mga salita. Nagtapos ang exhibit sa isang seremonya ng paggawad ng mga sertipiko. Tinawag ang pangalan ni Gabriel. Umakyat siya sa entablado, hawak ang isang maliit na sertipiko at tumingin sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay G. Joaquin at ngumiti ng malapad. "Salamat, nanay! Salamat, sir!" Sumikip ang dibdib ni Bianca. Pamilya, minsan hindi kailangang maging kompleto ayon sa lumang huwaran hanggat may tunay na pagmamahal. Noong gabing iyon, habang nagbabasa ng libro bago matulog, biglang nagtanong si Gabriel. "Nanay, gusto mo ba si G. Joaquin?" Nagulat siya. Muntik nang mahulog ang libro. "Bakit mo naman natanong iyan?" Nagkibit balikat ang bata. "Dahil ngumingiti ka kapag nag-message siya, at saka nakasuot ka ng damit ngayon." Tumawa si Bianca, medyo nag-aalangan. "Mabuting tao si G. Joaquin."
Pero ikaw ang pinakamamahal ko. Nanahimik si Gabriel saglit, pagkatapos ay bumulong. Hindi ako magagalit kung may gusto ka, hanggat pinapangiti ka niya. Gusto ko ang ngiti mo ngayon. Natunaw ang puso ni Bianca. Niyakap niya ang kanyang anak. Napakaswerte ko na may anak akong napakamaunawain. Ngunit bihirang maging mapayapa ang buhay ng matagal. Noong sumunod na linggo, isang mensahe mula sa grupo ng mga magulang ang nagpagulo sa buong klase ni Gabriel. Biglang nag-leave si G. Joaquin dahil sa personal na dahilan. May pansamantalang papalit. Nagulat si Bianca. Tumawag siya sa opisina ng paaralan, ngunit ang tanging natanggap niyang sagot ay, "Iginagalang namin ang privacy ng aming mga guro. Ang alam lang namin ay pansamantalang nag-leave si G. Joaquin para ayusin ang isang usapin sa pamilya." Noong gabing iyon, umuwi si Gabriel na may bihirang malungkot na mukha. "Nanay, nagsulat ako ng liham para kay G. Joaquin. Pwede ko bang ipadala?" "Oo naman, anak," sagot ni Bianca, kahit na mabigat ang kanyang puso. Ang sulat kamay na liham ni Gabriel ay nakasulat sa asul na tinta. "Sir, miss na kita. Miss ka na ng buong klase. Kung malungkot ka, umiyak ka lang tapos tumawa ka ulit, tulad ng ginawa ng nanay ko. Hindi ako magaling magsulat ng liham. Pero alam kong lagi mong sinasabi, babalik ang mabuting tao. Ikaw ang pinakamabuting tao. Ako, Gabriel." Pagkatapos basahin ni Bianca, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Ilang araw pagkatapos, habang nakatayo sa balkonahe at nagdidilig ng mga halaman, narinig ni Bianca na tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. "Hello? Bianca, ako ito, si Joaquin." Malalim at medyo paos ang kanyang boses. Sumagot siya ng may halong emosyon. "Ikaw, anong nangyari? Nag-aalala ang lahat sa iyo." Paumanhin. "Ayaw kong biglang mawala, ngunit na-stroke ang nanay ko. Kinailangan kong umuwi sa Bataan kaagad. Ang lahat, napakabilis. Naiintindihan ko. Ako lang, hindi ko inaasahan na walang kahit isang mensahe." Bumaba ang boses ni Joaquin. "Natakot akong kung mag-message ako sa iyo. Hindi ko kayang umalis. Ikaw at si Gabriel, naging bahagi na kayo ng buhay ko." Natahimik si Bianca. Dahan-dahang umihip ang hangin. Sumakit ang kanyang puso. Nagsulat si Gabriel ng liham para sa iyo. "Ipadadala ko. Salamat. At Bianca, babalik ako. Hindi lang dahil sa trabaho." "Sigurado ka?" tanong niya. Sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang magsalita ang kanyang puso sa halip na ang kanyang isipan. Siguradong sigurado. 2 buwan na ang lumipas mula noong tawag na yon. Hindi pa bumabalik si Joaquin sa Maynila. Hindi siya sinisisin ni Bianca. Nauunawaan niya ang pag-aalala ng isang anak. Mabagal ang paggaling ng kanyang ina mula sa stroke at mas kailangan siya ng kanyang pamilya sa Bataan kaysa dati. Ngunit ang kanyang pagkawala ay nag-iwan pa rin ng isang puwang sa puso niya at ni Gabriel. Patuloy pa ring pumapasok sa paaralan ang bata, naglalaro kasama ang mga kaibigan, ngunit tuwing uwian tumitingin siya sa gate ng paaralan na para bang naghihintay ng isang pamilyar na mukha na lilitaw. At si Bianca, tuwing may tumutunog na mensahe sa kanyang telepono, bahagyang kumikirot ang kanyang puso. Pagkatapos ay humuhupa kapag nakikita niyang bangko ito o isang advertisement. Sa ika-6 na kaarawan ni Gabriel, nag-organisa si Bianca ng isang maliit na salo-salo sa rooftop ng kanilang kondominium. Ilang malalapit na kaibigan lamang ni Gabriel, isang maliit na cake na may larawan ng superhero.
at mga asul na lobo na gusto ni Gabriel. Nang kumanta ang lahat ng happy birthday, nagdasal si Gabriel, nakapikit ang mga mata. Nagtanong si Bianca, "Ano ang hiling mo?" Bumulong ang bata. "Sana dumating si Joaquin." Ngumiti siya, hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Baka abala siya, mahal ko." Yumuko si Gabriel. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Bianca, iniisip na isang delivery man. Ngunit ang taong nakatayo sa pinto ay nagpatulala sa kanya. Joaquin. Simpleng polo, hawak ang isang maliit na kahon ng regalo at isang nagniningning na ngiti. Kapareho ng ngiti noong unang araw niyang magturo. "Nangako akong babalik at sa pagkakataong ito hindi na aalis." Tumakbo si Gabriel at niyakap siya. "Sir, humiling ako at dumating ka talaga." Itinaas siya ni Joaquin, "Dahil napakalakas ng hiling mo." Umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong paligid. Nakatayo si Bianca. Tahimik na pinagmamasdan ang dalawang tao. Isang taong minsan niyang nawala at isang taong minsan niyang hindi inasahan na ngayon ay magkasama sa kanyang tabi. Sa gabi, pagkatapos maglinis ng salo-salo, umupo si Joaquin sa tabi ni Bianca sa maliit na balkonahe. Hindi sila nagsalita saglit, tanging ang hangin at ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod sa malayo ang maririnig. Paumanhin sa pag-alis ng walang maayos na paalam, sabi niya, "Naiintindihan ko. Minsan kailangan nating umalis para matutong bumalik." Lumingon si Joaquin, may lambing sa kanyang mga mata. "Sa pagkakataong ito, gusto kong manatili. Hindi lang dahil kay Gabriel, kundi dahil sa iyo. Dahil sa tahanang ito. Dahil sa wakas alam na ng puso ko kung saan ito nararapat." Ngumiti si Bianca. Wala ng pag-iingat, wala ng pag-aalinlangan. "Hindi ko ipinapangako na magiging perpekto ako. Ngunit ipinapangako ko na hindi na ako tatakbo sa aking nararamdaman." Naghawak kamay sila. Sa unang pagkakataon, walang luha, walang nakaraang bumabagabag, tanging ang kasalukuyan at ang hinaharap. Isang taon pagkatapos, pumasok si Gabriel sa ikalawang baitang at naging pinakaaktibong mag-aral sa paaralan. Nanguna siya sa isang paligsahan sa pagsulat ng maikling kwento na may temang ang pamilya ay kung saan nagpapahinga ang puso. Sa kanyang sinulat, isinulat niya, "Ang aking pamilya ay may 3 miyembro. Si nanay, ako at si Joaquin. Ngunit tinatawag ko pa rin siyang sir. Matagal na mag-isa si nanay. Ako rin. Ngunit ngayon, kapag magkasama kaming kumakain ng hapunan, nagtatawanan at natutulog sa ilalim ng iisang bubong, alam ko, nakauwi na talaga ako." Noong gabing yon, sa lumang apartment ngunit puno ng tawanan, nakahiga si Gabriel sa pagitan ng 2 taong pinakamamahal niya sa buong buhay niya. Lumingon siya kay Joaquin, "Tiyo, kung mag-asawa ako balang araw, kakanta ka ba sa kasal ko?" Tumawa si Joaquin, "Kung sasabay ang nanay mo." Nagkunwaring kinurot ni Bianca ang kanyang anak. "Matagal pa bago ako kumanta. Ngunit lulutuin ko ang paborito mong sunog na pritong itlog." Nagtawanan silang 3 at ang puso wala ng mga lamat. Salamat sa panonood ng kwentong Ang Ina sa Ulan. Isang nakakaantig na paglalakbay ng pagmamahal ng ina, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon para sa isang pusong minsan nang nasira. Kung naantig ka, makabuluhan at gusto mong makarinig ng mas maraming romantikong kwento, paki-like, subscribe at follow ang channel. At i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang anumang susunod na audio. Maaari kang mag-iwan ng komento tungkol sa iyong paboritong karakter sa kwento o ibahagi ang iyong sariling kwento. Lagi akong nakikinig.